Ano yung sunod, Kent? Eto na, mga kababayan. Nako, finally, finally, mga kababayan, si Digong, lalaya na. Diyos ko, nakakatakot ito. Lalaya na pala siya. My God, sana all. Sana all makakalaya. Sana all makakalabas na. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito po yun, Wait lang mga kababayan, nawala yung speaker niya. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So meron... Ito na. Ito, pakinggan ninyo Dahil daw sa pagdarasal ng mga DDS, may good news na nangyari. Kaso, naniwala na sana ako. Kaso lang, ang mga DDS, ito po'y nagpapatunay na mga bobo talaga sila. Harap na mismo ni Sara, kabubuhan pa rin ang dala nila. Sorry to say mga DDS sa Japan, bobo po talaga kayo. Not only in Japan, lahat ng DDS buong mundo, puro kay bobo. Huwag kayo magalit sa akin, literal kayong bobo. Pakinggan ninyo ito Merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. May isang bansa. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Hindi Japan. Pero ang sigaw nila, Japan, Japan, Japan. Ito pa yung isa, mga kababayan. Yung medyo maririnig ninyo na medyo malakas-lakas ang sabi ni Sara. Ito. Kasi mga kababayan, wait lang may ads. Yung bansa daw, na kukup-kup kay Digong is part of third country. Third world country. So, pag i-research ninyo ngayon mga kababayan, anong bansa ba ang nabilong ang third world country? May ads lang mga kababayan. Ito. Kasi sa interim release ay yung third country. O yung bansa na kalanggap kay Pangulong Duterte. Third country. Sumigaw, Japan. Japan! Davao pa. Yan third country ang tatanggap kay Digong. Pag i-research nyo po ngayon kung anong bansa na bilong ang third country, unang lalabas dyan, India. Pangalawa, China. And the rest, African country. So, paano nyo isisigaw na Japan at Davao? Putang ina ninyong mga DDS, apakabubo nyo talaga. Kung malapit lang kayo sa akin ngayon, pinagsasampal ko na yung nguso ninyo. Tang ina nyo. Harap-harapan na mismo ni Sara. Kabubuhan pa rin dala ninyo. Third country. Ang third country, pag i-research nyo, ang third country, ang lalabas dyan, India, China, African countries. Yan ang third country. Putang ina, sisigaw kayo, Japan? Tang ina nyo. Sisigaw pa yung isa, Davao. Tang ina nyo. Diba? Kita ninyo? Tang ina nyo, ang bububo ninyo. Pag sinabi yung third country, lalabas dyan, India, China, African country, and the rest, may iba pang bansa. First country, first world country ang Japan, second world country ang Philippines.
Oh, hindi nabibilong sa third country ang Davao, tang ina nyo, pati ang Japan. Oo. Basta ang kadalasan lalabas yan, pinakamarami na third country ang Africa. Ang China is part of third country, also India. Oh. So, mga kababayan, saan pa po ba tayo aasa na lilipad si Digong at ilipat daw si Digong? Huwag yung sabihin sa Africa. Ever since, walang kaibigan si Digong sa Africa. Sino bang kaibigan niyang pupunta doon? Ano? Siya yung papalit kay ano? Kay, sino yung pinatay na African leader na libre ang gamot? Diba? Diyos ko, China. Maniwala pa ako. China si Mang Kanor. At ever since, hindi po siya tatanggapin sa India. Kasi hindi po niya halos kaibigan ang India. Maniwala ako na tatanggapin siya China. Ito ha, mga kababayan. Yan ang sabi ni Sarah. Third country ang tatanggap. So, India, China, African country, and the rest. Yeah? So, wala po doon ang Japan. Diba? Ito, mga kababayan. I-search natin. Ano ba ang mga bansa na nabilong sa third country? Ito ha, third country. Ito na, mga kababayan. Ito ha, basahin ko lang dito. Ito na nakalagay. How to ask for a third country. To find a third country, you must specify what ranking system you're using. Here are a few examples. By population of 2025, India is the most populous country, followed by China. And then the United States. So ngayon mga kababayan, imposible naman na si Digong sa United States dadalhin. I-blacklisted nga siya sa United States. Nakaban nga siya pati sa Europe. So acceptable na yon mga kababayan na India or China si Digong dadalhin. Eto, third country. India or China. Ang tanong, sinong pupuntahan niya sa India? Ano, kakain siya doon ng kinamay-kamay, kinumot-kumot, pinaapaa? Diyos mio Marimar, wala nang iba yan, China. Ang tanong ngayon, mga kababayan, matutuloy kaya yan? Ang tanong, pinayagan ba? Mga DDS, ito na naman tayo Ito na naman tayo. Alam ko na bobo kayo pero hindi kayo bulag. Hindi kayo bungol. Ito na naman tayo. Ano, papalit siya kay Gaddafi? 'Di ba? Sa Afrika siya pupunta? Ito na, mga kababayan. Let me explain. Paano papayagan si Digong na ilipat sa China kung ang kondisyon niya ay malala na? Kasi kung may mangyari kay Digong, mga kababayan, ICC po ang mananagot dyan. Bakit? Hindi na po pwede si Digong na pakawalan ng ICC hanggat walang confirmation mula sa bansang pinanggalingan niya. Ngayon, mga kababayan, bigyan ko kayo example. Ganito yan. Nag-aral ka ngayon ng high school. First year high school. Natapos na ang taon, next month, magsi-second year ka na. Ngayon, paano mo makuha ang card mo para lumipat ka ng second year? Kung hindi ka magpapa-clearance. Simple lang yan, mga DDS. Alam kong bobo kayo. Pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. First year high school ka. Next month, magsi-second year ka na. Paano ka lilipat ng second year kung hindi ka magpapa-clearance? Sa madaling salita, paano bibitawan ng ICC si Digong kung walang confirmation ng Philippines na ilipat siya sa China or sa India or sa third country na sinasabi ni Sarah? Ang tanong, kaya bang humarap ni Sarah kay BBM para magpapirma?
Diyan tayo nahihirapan mga DDS eh. Kasi alam kong bubo kayo eh. Pero hindi kayo bungol. Kasi alam nyo kung bakit mga kababayan, hindi basta-bastang papayag ang ICC. Kung hindi magpapaalam ang ICC sa Pilipinas. Ang problema lang, paano nga lalapit ang ICC at magpaalam sa Pilipinas na ilipat si Digong kung pinutol nga ni Digong ang ugnayan ng ICC at ng Pilipinas. Ngayon mga kababayan, ngayon mga DDS, tatanungin ko kayo, paasa na naman ba ito? Paaasahin na naman ba tayo? Na i-release na si Digong at lalabas na si Digong at uuwi na si Digong? Kasi una, ang sabi ni Sara, ang sabi ni Kopman, hinuli si Digong March 11. March 30, uuwi na daw. Namatay na lang yung nag-antay, tumubo na lang yung kamote, hindi pa nakauwi si Digong. Pangalawa, April 28 birthday ni Digong, correct me if I'm wrong, birthday niya, uuwi na daw. Namatay na lang yung nag-antay, namunga na yung kamote, hindi pa rin nakauwi si Digong. Yung mga DDS na 1,000 supporter, nagiging 900 na lang. Nabawasan ng 100. May, ang sabi nila, May 30, uuwi na si Digong. Yung kamote, namunga na ng isa, so nagiging 2 na. Yung 1,000 supporter, nabawasan ng 100, 800 na lang. May 30. June, uuwi na naman daw si Digong, June 30. Antayin daw natin, magigilit daw ako, sabi ng mga kaibigan ko. Oo, kulitin kita ng kulitin Ken, hanggang sa magilit ka. Sabi ng kaibigan ko nasa Singapore. Yung isa naman, tinatawag kong nanay dyan sa Hong Kong. Oo, humanga daw siya sa akin. Kaso lang, sabi ko, hindi naman kawalan yung paghanga mo sa akin eh. At least, bobo ka naman. So, walang kawalan. June 30 uuwi. Namunga na naman ng 1 piraso yung kamote, 3 na ang bunga. Yung 800 na lang na natira, nabawasan naman 100, 700 na lang. July 30, uuwi daw. Yung 800, nagiging 700, yung 700, naging 600 na lang ang supporter nila. Yung kamote, namunga 4 na. July, uuwi na naman daw. Putang ina, yung kamote, 4 na ang bunga, yung supporter nila, 500 na lang. August 30. Uuwi na naman daw. Yung DDS na supporter 500, 400 na lang. Yung kamuti, 5 na ang bunga. Tapos, September. September 21. September 23, i-hearing. Anong ginawa nila? Nagdrama. Nagdrama, hindi na daw makakaalala. Pero 1 linggong nakalipas, kausap niya, nagkakwentuhan pa. Okay naman siya. Nag-usap naman kami patungkol sa nangyayari sa Pilipinas at sa sunod pang 3 taon. Tapos nagulat ako after 2 days. Sabi pa nga ni Kitty, normal lang yan sa mga nag-iedad ng 80. May karamdaman, may sakit, may diabetic siya. So minsan, ganyan po talaga. Pero I'm pretty sure okay naman siya. After 2 days, nagdeklara si Kopman, hindi na daw makakaalala. Ultimo yung pagtupi ng kumot. Pagtae, kumot-kumot, hindi na daw niya alam. Ultimo mga anak, hindi na daw kilala. Mga kababayan. Pero